Nang gumamit pa ako nitong dalawang 200 watt na solar panels, ang pinakamataas na harvest ay nasa 250 watts lang. Pero sa ngayon, at ito na yung ating harvest. Tingnan natin, it's 1.39 kilowatts. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Wow! Sa ngayon, ang ating solar aparato ay ginamitan natin ng dalawang 200 watt solar panel na connected in series. So ang ginamit natin na PV disconnect switch ay isang 16 amperes na circuit breaker. Ngayon na maglagay tayo ng apat na 600 watts na solar panels, ibabaguhin din natin ang ating circuit breaker, ating i-upgrade from 16 amperes to 25 amperes. The same formula ang ating gagamitin. IAC ng panel multiply by 125% power safety factor, I mean. Ang IAC ng Trina solar panel ay nasa 16.2 ohms. Since ang apat ay connected in series, so yung ISC ng apat na panels ay steady lang yun, hindi magbago. So it's still 6.2 ohms. So ang ating breaker sa ating computation ay nasa 20.25 ohms. Ang next DC circuit breaker rating ay na available ay ganito, 25 amps. The same with our linear fuse doon malapit sa ating panel. From 15 amps, ina-upgrade din natin to 25 amps. Ang maximum series fuse rating ng Trina panel ay nasa 35 amps. Again, ito yung specs ng Trina Solar. It's the Vertex N model with a maximum power of 615 watts at 23% efficiency. Sa laki nito na halos 2.4 meters ang haba at sobra 30 kilos, di ito kakayahanin ng isang tao na buhatin hanggang bubong ng bahay. In my case, nagpatulong ako ng 4 na tao para lang mayangat to sa bubong. Akala ko malapad tong aking bubong, pero sinakop lang ito ng 4 na dambuhalang panels. Nakalatag lang yan for now dyan sa bubong. Hindi yan naka-attach actually, wala yung L-foot. Nakapatol lang yan sa ibabaw ng railings kasi temporary lang yan for now. Ang plano ko kasi is maglagay ako dito ng kasi plano ko itaas ito, iangat ito siya dito. So maglagay ko ng adjustable foot dito, adjustable bracket, adjustable mount dito sa gilid. Then itong panel ay mag-slant na siya. Once may angat ko yung panel doon sa firewall ng bahay, ang gagawin ko, itry ko din lagyan yan ng leg para parang ganun. Makita natin dito sa aking maliliit na panels na nilagyan ko ng leg. So ganun siya. So medyo angat na siya at makaharap na siya dito sa southern side. So by the time na ang araw ay doon na naman babalik sa northern side tulad ngayon, then pwede ko ibaba yung kanyang leg. Bifacial kasi itong panel na to. So sayang naman na hindi natin ma-maximize ito. Yung likuran niya, sabi ng Trina, ay mataas ang kanyang bifaciality. Ibig sabihin doon ay aabot ang capacity ng likuran nito ng 85% of the conversion rate dito sa harap. So ma-imagine mo, 85% of the conversion rate sa harap ang ma-generate sa likuran ng panel, kahit likuran lang. At nang ito'y nasa baba pa, sinubukan ko tong panel na naka standby muna dito, and it has a VOC of about 44 volts. Ito, kinoconnect ko siya using
this 15-meter cable papunta doon sa aking power station. And ito yung resulta niya. It's able to gather 40 to 45 watts. Look at that. It's now 39 volts. But I'm only using the back side of the panel. It's 9 o'clock in the morning and yung ating isang solar panel ay nakaharap na, pero nakasandal pa rin dyan sa labas. Hindi pa yan natin na-install dun sa bubong. Now, the sun is already in the middle between the northern side and the southern side. Ganoon talaga ang araw. Nag-move siya or nagte-travel siya from the east, but it's either on the northern side during the first half of the year, then papunta siya ang southern side during the second half of the year. So it's already July, end of July almost. So kaya nasa middle na siya ngayon ng araw. Tinamaan na dito ang ating panel. So nakaharap ako sa southern side. Now i-check natin ang ating power station. Tingnan nyo. Nasa 87 watts siya. So 99% na yung ating baterya, ating state of charge. So ganun, malakas ang nakuha niya kahit nakatayo lang doon, nakasanda lang doon yung ating panel. How much more kung ilagay natin tong 615 watts na panel doon sa bubong. As I've told you in my previous video, gagamit pa rin ako ng number 10 na kable na PV cable kahit na ang ating computation based sa distance na 15 meters from our inverter to the solar array ay number 12 lang ang kailangan. Mas mabuti kasi yung mag-oversize tayo ng kable for future expansion. So wala na akong pang i-upgrade kasi the same inverter naman ang ating gagamitin sa ngayon. So lagay ko yan dyan, ipasok ko yan sa butas. Kapalit dyan na nakasuksok. Tapos yun natin makonect ang ating solar panel at naka-on na rin ang ating breaker dyan. Ating solar switch disconnect, naka-on na yan. At ito na yung ating harvest. Titingnan natin, it's 1.39 kilowatts out of the 2.4 ratings niya kasi apat na panel at 651 each. Pero makulimlim kasi hindi siya masyadong mainit. But that's good already. Then ang ating charging sa baterya ay umabot na ng over 72 amps. Buong bahay ay nakakonect na sa ating solar aparato. Pero kung titingnan natin tong ating meter dito kumikilos, nasa 28424 pa rin siya. Then sa baba, yung actual niyang current consumption ay nakalagay dyan is 0.013. It means that's 13 watts only. Bakit meron pang 13 watts? It's because I have two smart breakers and a digital meter directly connected sa grid. Kaya meron pa rin konting consumption dyan. So bumaba na talaga yung ating na-harvest. Nasa 200, about 240 na lang watts ang na-harvest mula sa ating panels. Yung load natin is nasa 215, 216. So, okay na yan. So, considering na ang laki nitong ating baterya, 314 ampere hours, that's 4,000 watt hours. So, hindi madali mapuno yan. Kailangan talagang mainit para mapupuno yung baterya natin. It's second day of operation gamit ng ating apat na malalaking solar panels. So, it's around 7 o'clock in the morning at aabot na siya ng 400 watts. While ang ating load ay nasa 129 watts lang. So, at the same time, itong ating inverter ngayon ay nag-charge na rin sa ating baterya. Kahapon, during its first day, pagkatapos ko na-install ang mga panels, na-connect ko ang panels kahapon ng umaga, umabot lang siya ng hanggang 80% state of charge before 6 p.m. at nagsimula na siya mag-discharge. Pero mula yon sa 12% at 9:30
in the morning kahapon. So, this is promising. Kahapon, ang ating readings dyan ay 28424. Ngayon is 28429. So, meron tayong consumption na 5 kilowatts only. I usually has about 8 to 10 kilowatt hours a day. Sometimes lampas pa ng hanggang 13 or 14 kilowatts. So ayun, nasa 5 lang. Bakit may 5 pa? Kasi pag gabi na, nagluluto ako, kahit kakayanin ng inverter ang rice cooker, but by the time na mag-open ako ng faucet, under yung pump, ang mangyayari, mag-overload yung ating inverter. Nag-a-alert siya. So, kaya nag-shift ako sa ating kitchen, doon na sa grid. Tungkol naman sa ating expenses, ang ating apat na panels ay nagkakahalaga more than 25,700 pesos plus merong 2,000 pesos na delivery fee at labor during installation. Ang ating railings ay nasa 2,700 pesos kasali na ang delivery. Ang mga clamps ay nasa 800 pesos. Isali na natin sa kwinta ang 2 sets ng ating adjustable mounts na nasa 2,330 pesos. Yung PV cable natin ay nasa 1,846 pesos. Yung bagong DC breaker natin ay nasa 351 at yung fuse na nasa 221 pesos. Lahat nasa sobra 35,000 pesos. Isali natin ang gastos nating solar aparato na sobra sa 13,000 pesos at yung baterya na nasa 27,000 pesos. Lahat-lahat ay nasa over 76,000 pesos for a 1.6 kilowatt inverter setup. Parang hindi nag-operate ang araw. Talagang makulimlim ang panahon ngayon. Sisikat lang ng kuti ang araw, din babalik naman yung ulap. So, most of the days nowadays, cloudy siya, no? Cloudy skies dahil sa habagat. So, wala tayong magawa dyan. So, in the meantime, dito lang muna itong video na ito. And I'll test more of the panels once malagay natin siya doon sa firewall, nakaslant na siya. At bibigyan ko kayo ng update para may idea kayo kung bakit kailangan natin iangat ang bifacial panels. Kung may mga suggestions kayo kung paano i-install tong ganitong panels na bifacial, pakilagay dyan sa baba. Salamat, bye.